Isang malalim na ugong ang gumambala sa himpapawid habang marahas na lumapag ang gulong ng eroplano sa runway ng Ninoy Aquino International Airport. Pagkatapos ng halos 14 na oras na walang tigil na biyahe mula sa Zurich, ang ingay ng makina ay unti-unting humina at isang nakabibiinging katahimikan ang bumalot sa loob ng business class. Isinara ni Isabela Alcantara Sarmiento ang librong kanyang binabasa. Maingat niyang inunat ang gusot sa kanyang mamahaling pantalon at kinuha ang kanyang hand-carry na bagahe mula sa overhead compartment. Sa paghakbang niya palabas ng eroplano at sa kahabaan ng jet bridge, isang pamilyar na init ang sumalubong sa kanya, ang maalinsangang hangin ng isang hapon sa Maynila. Dala nito ang kakaibang amoy ng syudad, isang pinaghalong polusyon at buhay na para sa sino mang matagal na nawalay ay may kakaibang pakiramdam ng pag-uwi. Sa edad na 38, si Isabela ang larawan ng isang babaeng nasa kanya na ang lahat. Siya ang nag-iisang tagapagmana ng yumaong si Don Guillermo Alcantara, ang nagtatag ng Alcantara Medical Center, MCang ang isa sa pinakamalaki at pinakaprestihiyosong pribadong ospital sa buong Pilipinas. Hawak niya ang 60% ng shares na nagbibigay sa kanya ng titulong Chairwoman ng Board at ang pinal na kapangyarihan sa pagpapasya. Ngunit ang hindi nakikita ng mundo ay ang bigat na pasan ng maningning na titulong iyon mula nang pumanaw ang kanyang ama dahil sa isang biglaang karamdaman ang kanyang mga balikat na ang sumalo sa napakalaking legasiya nito. Kinailangan niyang harapin ang isang boardroom na puno ng mga tuso at makapangyarihang negosyante habang sinusubukang panatilihin ang imahe ng isang masayang pamilya. Ang business trip niya sa Europa ay tumagal ng eksaktong 1 buwan. Kinailangan niyang personal na bisitahin ang bawat pabrika sa Germany at Switzerland upang makipagnegosasyon para sa pagbili ng mga pinakabagong medical equipment para sa kanilang ospital. Ito ay isang responsibilidad na dapat sana ay nakaatang sa kanyang asawa, si Marco Sarmiento, ang lalaking kasalukuyang nakaupo bilang Chief Executive Officer. Ngunit alam na alam niya ang kakayahan nito. Si Marco ay gwapo, karismatiko at sanay sa pakikipag-usap at pag-akit ng mga tao. Ngunit pagdating sa mga teknikal na detalye at sa pakikipaglaban sa negosasyon, lalo na sa ibang wika, alam ni Isabela na hindi nito yon kakayanin. Dahil sa pagmamahal sa asawa at sa kagustuhang patatagin ang posisyon nito sa harap ng isang mapanuring board of directors, pumayag siyang manatili sa likod ng mga eksena. Ang opisyal niyang titulo ay chairwoman, ngunit sa katotohanan, siya ang nag-aalis ng bawat balakid, ang nag-aasikaso sa bawat malaki at maliit na detalye upang si Marco ang magningning. Isang itim na sasakyan ang naghihintay sa kanya sa VIP Arrivals Terminal. Mabilis itong dumaan sa kahabaan ng Skyway patungo sa puso ng Makati. Ngunit hindi pa niya gustong umuwi. Gusto niyang i-report ang resulta ng kanyang biyahe sa board at higit sa lahat, gusto niyang makita mismo kung paano pinapatakbo ng kanyang asawa ang ospital sa loob ng 1 buwang pagkawala niya. Ang Alcantara Medical Center ay maringal na nakatayo sa isang pangunahing lokasyon sa Bonifacio Global City. Ang 20 palapag na gusali na gawa sa salamin na may bahid ng asul ay sumasalamin sa nakasisilaw na sikat ng araw. Ito ang obra maestra ng kanyang ama. Habang tinitingnan niya ang makintab na pangalan ng ospital at ang logo nito, isang halo ng pagmamalaki at hindi maipaliwanag na kaba ang kanyang naramdaman. Sinabi niya sa driver na ibaba siya sa main entrance. Nagpasya siyang hilahin ang sarili niyang maleta, papasok sa lobby, sa halip na gamitin ang pribadong executive entrance. Gusto niyang makita ang pang-araw-araw na operasyon ng ospital sa mata ng isang ordinaryong bisita. Gusto niyang marinig ang totoong tunog ng lugar, hindi ang mga pinakintab na bersyon sa mga ulat.
Ang main lobby ay puno ng tao. Ang mahinang tunog mula sa PA system ay tumatawag ng mga numero ng pasyente. Ang mga pamilya ay nagbubulungan bakas, sa kanilang mga mukha ang pag-aalala. Ang nagmamadaling mga yapak ng mga doktor at nurse ay lumilikha ng kakaibang simponya ng isang abalang ospital. Ang malinis na amoy ng antiseptiko ay nakabitin sa malamig na hangin. Tumayo siya sa isang tahimik na sulok malapit sa reception desk, inayos ang kwelyo ng kanyang puting pantsuit. Balak niyang magmasid muna ng ilang sandali bago umakyat sa opisina ni Marco sa ika-15 palapag upang sorpresahin ito. Ngunit ang kanyang mga mata ay napako sa isang eksenang nagaganap sa gitna ng lobby. Malapit sa umiikot na pinto, isang matinis na boses ang pumunit sa solemnyang katahimikan ng ospital. Ano ba naman yan? Hindi ka ba marunong mag-ingat? Tingnan mo ang ginawa mo. Natabig mo ang designer bag ko. Alam mo ba kung magkano to? Isang babaeng nasa mga unang taon ng 20 ang nakatayo na nakapamewang. Ang mukha nito ay nababalutan ng makapal na makeup at ang labi ay pininturahan ng isang garish na pulang kulay. Suot nito ay isang kulay rosas na bodycon dress na sobrang ikli at hapit sa katawan, isang kasuotang hindi angkop sa isang medikal na institusyon. Nakasabit sa kanyang dibdib ang isang ID na may nakasulat na Trixie Villanueva Public Relations. Ang kanyang sinisigawan ay isang babaeng may edad na nakasuot ng malinis at plansadong uniforme ng isang nurse. Siya si Sister Rosario, ang head nurse ng emergency department, isang babaeng nagtrabaho sa ospital mula pa noong panahon ng kanyang ama. Ang buhok nito ay halos puti na at ang kanyang reputasyon ay walang bahid ng anumang dungis. Si Sister Rosario ay nakayuko, halatang hindi komportable sa atensyong nakukuha nila mula sa mga tao sa paligid. Paumanhin, Hija, hindi kita napansin. Masyadong maraming tao. Mahinahong paumanhin ni Sister Rosario habang sinusubukang ayusin ang mga dokumentong nahulog mula sa kanyang kamay. Ngunit tila walang narinig si Trixie. Itinutok nito ang atensyon sa cellphone na hawak. Isang mabilis na pagbabago ang nangyari sa kanyang ekspresyon. Ang kanyang pagsimangot ay naging isang matamis, ngunit nakakasukang ngiti habang nagsimula siyang magsalita sa screen. Hi everyone! Good morning sa lahat ng aking mga amazing followers. Your girl Trixie is having a little drama this morning. May isang incompetent na staff dito na muntik nang sirain ang Fendi bag ko, but whatever. For the greater good of public health, I have to stay positive and cute. Show me some love, guys. I tap nyo na yung heart at i-share ang aking live stream. Tumingin si Isabella sa kanyang relo. 3:15 na ng hapon. Isang empleyado na nakasuot ng labag sa dress code na naninigaw ng isang respetadong senior colleague sa gitna ng lobby at nagla-livestream ng kanyang personal na drama sa oras ng trabaho. Isang mainit na dugo ang umakyat sa kanyang mukha. Isang ugat ang pumintig sa kanyang sentido. Ito ba ang propesyonal na pamantayang ipinangako ni Marco na kanyang ipapatupad? Ito ba ang imahe ng kulturang pinaghirapan ng kanyang ama at ng kanyang sarili na itayo? Ang matinding pagkakaiba sa pagitan ng dedikasyon ng mga taong tulad ni Sister Rosario at ng kawalang hiyaan ng babaeng ito ay naging imposible para sa kanya na manatiling tahimik na tagamasid. Hinigpitan niya ang hawak sa handle ng kanyang maleta, huminga ng malalim upang bawiin ang kahinahunan ng isang leader at humakbang ng may determinasyon patungo sa kanila. Nilapitan niya si Sister Rosario at marahang ipinatong ang isang kamay sa balikat nito upang pakalmahin ito. Nagulat ang matandang nurse at nang tumingala ito, nanlaki ang mga mata nito sa pagkakilala. Akmang babatiin siya nito bilang chairwoman. Ngunit mabilis niyang inilagay ang isang daliri sa kanyang mga labis senyales na manahimik muna ito. Ayaw pa niyang ipaalam ang kanyang pagkakakilanlan. Gusto niyang makita
kung paano maglalaro ang maliit na dramang ito. Humarap siya sa babaeng si Trixie na abala pa rin sa pagpapakute sa kanyang telepono. "Excuse me?" Sabi niya, ang kanyang boses ay mahinahon, ngunit matatag at puno ng awtoridad. "Nasa loob ka ng ospital, isang lugar, para sa pagpapagaling, hindi isang fashion show o palengke para sigawan mo ang mga nakatatanda sa iyo." Natigil sa kanyang pagla-livestream, halatang naasar si Trixie. Ibinaba niya ang kanyang telepono at ang kanyang mga mata ay umikot habang sinusuri siya mula ulo hanggang paa na may halong pangmamaliit. Nakasuot lamang si Isabela ng simpleng ngunit eleganteng puting pantsuit at halos walang alahas. Pagkatapos ng mahabang biyahe, ang kanyang muka ay pagod at maputla na may kaunting makeup. Sa mata ng babaeng ito, marahil isa lamang siyang ordinaryong kamag-anak ng pasyente o isang matandang pakialamera. At sino ka naman para makialam sa usapan namin? Pataray na sagot ni Trixie, ang kanyang tono ay puno ng paghamak. "Pinagsasabihan ko lang ang isang empleyado. Kung wala kang magawang mas mabuti, humanap ka ng upuan at wag mo akong istorbohin. Nakikipag-ugnayan ako sa aking mga fans." Pagkasabi niyon, itinaas niya muli ang kanyang telepono at walang pakundangang itinutok ang kamera sa mukha ni Isabela. Ang kanyang boses ay naging pabebe at nakakairita. "Tingnan niyo to everyone. Sira na talaga ang araw ko. May isang bitter old hag na nakikialam. Siguro iniwan ng asawa kaya dito nanggugulo. Kawawa naman si Trixie, kahit sa work binabuli." Ang kawalang galang at kapangahasan ng babae ay higit pa sa kanyang inaasahan. Ang kanyang paunang plano ay isang simpleng saway lamang bago tumuloy sa kanyang opisina at ipaalam sa HR ang tungkol dito. Ngunit ang ganitong antas ng kawalang respeto ay hindi maaaring palampasin. Napansin ni Isabela ang ID na nakasabit sa dibdib ni Trixie. Malinaw na nakasulat doon ang pangalan nito at ang departamentong kinabibilangan, Public Relations. Ang ibig sabihin, ang babaeng ito ay hindi isang medical staff. Siya ay isang empleyado na direktang nasa ilalim ng pamamahala ng opisina ng CEO, ang opisina ni Marco. Ang katotohanan iyon ang nagpatigas sa kanyang panga. Ang galit na kanina'y nag-aalab lang ay biglang naging isang malamig at matalim na determinasyon. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang pamilyar na bigat ng responsibilidad ay bumalik. Huminga siya ng malalim. Ang kanyang pagod mula sa biyahe ay napalitan ng isang matinding focus. Hindi na ito simpleng issue ng disiplina. Isa na itong pagtatanggol sa integridad ng pangalan ng kanyang pamilya at ng institusyong itinatag ng kanyang ama. Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Humakbang siya palapit, ang kanyang mga mata ay hindi inaalis sa pagkakatingin kay Trixie na nagtatapang-tapangan pa rin sa likod ng kanyang telepono. Naramdaman niya ang paghigpit ng kanyang mga kamao sa gilid ng kanyang katawan. Naramdaman niya ang titig ng mga tao sa paligid. At higit sa lahat, naramdaman niya ang bigat ng pangalang Alcantara sa kanyang mga balikat. Oras na para ipaalala sa lahat kung sino ang tunay na nagpapatakbo ng lugar na ito. Ang mapanuyang mga salita ni Trixie na ipinarinig sa buong lobby sa pamamagitan ng kanyang telepono ay tila isang hamon. Sa halip na magpatinag, lalong tumatag ang tindig ni Isabela. Ang pagod sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matalim na tingin na kayang pumunit sa sinumang hahamak sa kanya. "Ibagsak mo ang telepono mo." Ulit niya, ang boses ay mas mababa na ngayon, ngunit may bigat na nagpatigil sa iilang nagbubulungan sa paligid. Ngayon din. Natawa si Trixie, isang tawang halatang pilit at puno ng pang-iinsulto. "At bakit naman ako susunod sa'yo? Sino ka ba? Sa akala mo security guard? Kung makaasta ka, akala mo pag-aari mo itong ospital." "Hindi ko ito pag-aari."
Mahinahong tugon ni Isabela, ang bawat salita ay may diin. Ang pamilya ko ang nagmamay-ari nito. At bilang kinatawan ng pamilyang iyon, sinasabi ko sa iyo, labag sa mga patakaran ng institusyong ito ang ginagawa mo. Biglang natigilan si Trixie. Ngunit sa halip na matakot, isang nangisi ang sumilay sa kanyang mga labi na para bang narinig niya ang pinakanakakatawang biro. Wow! Ang lakas naman ng self-confidence mo, tita. Pamilya mo. Baka pamilya ng mga pasyente dito na hindi makapagbayad ng bill. Pang-uuyam niya at muling itinaas ang telepono. Guys, pakinggan nyo, to may nagke-claim na sa kanila daw ang Alcantara Medical Center. Baka kailangan na siyang dalhin sa psychiatric ward. Ano sa tingin nyo? Ang pasensya ni Isabela ay nasa pinakatuktok na. Ngunit bago pa man siya makakilos, may ginawa si Trixie na hindi niya kailanman inaasahan. Hawak-hawak ng dalaga ang isang malaking baso ng iced coffee. Sa isang kunwaring pag-ikot na alanganin, sinadya niyang ibangga ang sarili sa kanya. Ang buong laman ng baso, isang madilim at malagkit na likido, ay bumuhos sa kanyang malinis na puting pantsuit. Isang biglaang lamig at lagkit ang naramdaman ni Isabela. Mabilis na kumalat ang itim na likido sa tela tumutulo sa sahig at bumubuo ng isang maitim na mantsa sa kanyang paanan. Ang matapang na amoy ng kape ay sumingaw sa hangin. Ang suit na ito ay regalo mula sa kanyang yumaong ama noong huling kaarawan nito. Ngayon, dinungisan ito ng isang mababaw at kalkuladong gawain. Bago pa man makapag-react si Isabela, pumalahaw si Trixie ng isang madramang iyak. Ang peke niyang mga hikbi ay umalingaw-ngaw sa buong labi na nakatawag ng pansin ng lahat. Diyos ko, anong ginawa mo? Sigaw niya habang nakaturo kay Isabela. Hindi ka ba tumitingin sa dinadaanan mo? Tinulak mo ako. Sinira mo ang maganda kong damit. Humagulhol siya ng malakas, ngunit pasulyap-sulyap sa livestream ng kanyang telepono. Ang kanyang pag-arte ay karapat-dapat sa isang parangal. Peke ang mga luhang na malisbis sa kanyang pisngi. Everyone, mga saksi kayong lahat. Inatake ako ng isang baliw na kamag-anak ng pasyente. This is assault against a healthcare worker. Yung damit ko, bigay pa naman to ng baby ko. Custom made. 100,000 ang halaga nito. Paano ko pa matatanggal ang mantsang to? Isang bulong-bulungan ang kumalat sa mga tao. Ang mga hindi nakakita sa tunay na nangyari ay tumingin kay Isabela nang may pagkadismaya at pagkaawa. Ang ilan ay naglabas pa ng sarili nilang mga telepono upang kunan ng video ang gulo. Nang makita ni Trixie na nakuha niya ang atensyon ng madla, sinamantala niya ang pagkakataon. Lumapit siya kay Isabela, ibinaba ang kanyang boses sa isang makamandag na bulong na siya lang ang makakarinig. Mas mabuti pang humingi ka ng tawad sa akin, ngayon din, at bayaran mo ang damit ko. Aniya ang matamis na ngiti ay nawala at napalitan ng purong kasamaan. May ideya ka ba kung sino ang asawa ko? Ang asawa ko ay si Marco Sarmiento, ang CEO ng buong ospital na ito. May kapangyarihan siyang mag-hire at mag-fire ng kahit sino dito. Kalabanin mo ako at isinusumpa ko sa'yo, ipapa-blacklist kita at ang buong pamilya mo. Walang doktor sa buong syudad na gagamot sa inyo. Ang pangalan ni Marco na nagmula sa bibig ng bastos at bulgar na babaeng ito ay parang isang kutsilyong biglang itinarak at inikot sa kanyang sikmura. Ang kanyang asawa, ang CEO na si Marco Sarmiento, ang lalaking pinagkatiwalaan niya, nang buo ang lalaking isinakripisyo niya ang sariling karera para suportahan. Kailan pa siya nagkaroon ng isang bata at aroganteng kirida na ipinagmamayabang ang kapangyarihan nito sa loob mismo ng sagradong lugar na ito. Tiningnan niya ang mantsa ng kape na kumakalat sa kanyang damit at pagkatapos ay tumingala sa nagtatagumpay na mukha ni Trixie. Sa halip na sumabog sa galit, bigla niyang naramdamang gusto niyang tumawa. Isang mapait at hungkag na tawa. Kalmado niyang kinuha ang isang panyo
Mula sa kanyang Hermes bag, pinunasan ang malagkit na likido sa kanyang kamay at saka itinaas ang kanyang ulo. Ang kanyang tingin ay kasing talim ng isang scalpel. Sinabi mo asawa mo si CEO Marco Sarmiento. Tama. Takot ka na no? Ngumisi si Trixie. Lumuhod ka at pakintabin mo ang sapatos ko. Baka sakaling pakiusapan ko siyang patawarin ka sa ginawa mo. Bago pa man makasagot si Isabela, isang matangkad na figura ang humarang sa pagitan nila na parang isang matibay na pader. Ang malapad at pamilyar na likod na yon ay pag-aari ni Dr. Miguel De Leon, ang pinuno ng Cardiology Department at matalik na kaibigan ni Isabela mula pa noong medical school. Katatapos lang niyang asikasuhin ang isang pasyenteng inatake sa puso at ang amoy ng antiseptiko ay nananatili pa sa kanyang puting coat. Tumayo siya roon, isang bundok ng tahimik na awtoridad. Hindi niya kailangang sumigaw. Ang kalmado at marangal na presensya ng isang bihasang manggagamot ay sapat na upang patahimikin ang maingay na paligid. Sinulyapan niya ang mantsa ng kape sa puting damit ni Isabela, isang kislap ng sakit at pinipigilang galit ang gumuhit sa kanyang mga mata. Pagkatapos ay lumingon siya kay Trixie. Ang kanyang tingin ay naging nagyeyelo at matalim na sapat na para mapaatras ang dalaga. Miss Villanueva, sabi ni Miguel, ang kanyang boses ay mahinahon ngunit matatag. Bakit ka gumagawa ng gulo sa main lobby? Nang makita si Dr. De Leon na kilala sa buong ospital bilang isang seryoso at walang sinasantong doktor, sandaling natigilan si Trixie. Ngunit mabilis ding bumalik ang kanyang pagka-arogante, kumakapit sa koneksyon niya sa CEO. Sa isip niya isang department head lang si Miguel. Ang lalaki niya ang pinakamakapangyarihan sa lahat. Dr. De Leon, nakita mo naman ang nangyari. Itong babaeng, tinulak ako, tinapunan ng kape ang designer dress na bigay sa akin ni Marco. Naka-livestream ako para ipakita sa publiko ang mga bastos na tao dito. Hindi pinansin ni Miguel ang kanyang telepono. Sa halip ay kalmado niyang itinuro ang malaking plakeng nakasabit sa dingding kung saan nakasulat ang mga regulasyon ng ospital. Pakibasa para sa akin. Rule number 3. Ang kasuotan ay dapat profesional at naaayon sa dress code ng ospital. Rule number 5. Ipinagbabawal ang mga personal na aktibidad na nagdudulot ng gulo sa oras ng trabaho. Ngayon, tingnan mo ang sarili mo at sabihin mo sa akin kung ilan sa mga patakarang yan ang iyong nilabag. Hindi nakapagsalita si Trixie, ang kanyang muka ay namula sa galit. Special case ako, sabi ni Marco. Pwede kong isuot ang gusto ko. Isa ka lang namang empleyadong doktor dito. Anong karapatan mong sermonan? Ako isusumbong kita kay Marco para ma-fire ka niya ngayon din. Narinig ni Isabela ang lahat. Ito pala ang klase ng pag-aabuso na hinahayaan ni Marco na mangyari sa likod niya. Isang hamak na PR staff ang naglalakas loob na tawaging empleyadong doktor ang pinakamagaling na cardiologist sa bansa. Huminga ng malalim si Isabela. Dahan-dahan siyang lumapit sa gilid ni Miguel at marahang hinawakan ng braso nito, isang senyales na huminahon ito. Huwag mong dungisan ang mga kamay mo, Miguel. Bulong niya sapat lang para marinig nito. Pamilya ang usaping ito. Hayaan mo akong tapusin. Tumingin siya ng diretso kay Trixie na patuloy pa ring isinisigaw ang pangalan ni Marco. Sige, sabi ni Isabela. Isang ngiting kasing lamig ng yelo ang gumuhit sa kanyang mga labi. Gusto mong tawagan si Marco, tutulungan kita. Tingnan natin kung paano magtatapos ang palabas na ito. Kalmado niyang kinuha ang kanyang telepono mula sa bag. Ang buong labi ay muling natahimik, ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya, naghihintay sa susunod niyang galaw. Ang hangin ay napuno ng tensyon na halos mahahawakan. Kalmado niyang kinuha ang kanyang telepono mula sa bag.
Ang screen ay umilaw at sa isang iglap, nakita ni Trixie ang pangalang nakarehistro sa ilalim ng numerong tatawagan ni Isabela, mahal ko. Isang mapait na kabalintunaan na nagpabilis ng tibok ng puso ni Trixie. Pinindot ni Isabela ang call button. Sa katahimikan ng lobby ang tunog ng pagring ay umalingaw-ngaw, bawat isa ay tila isang martilyo na pumupukpok sa dibdib ng lahat ng nakikinig. Nagtagal ito. Tiyak na nasa kalagitnaan ng isang mahalagang pulong si Marco, nagbibigay ng isang magarbong talumpati tungkol sa etika at integridad, mga salitang kinopya lamang niya mula kay Isabela at sa yumaong ama nito. Sa wakas, sinagot niya ito. Ang boses ni Marco ay pabulong at nagmamadali, ngunit pilit pa ring pinananatili ang kanyang pekeng lambing. Honey, napatawag ka. Nasa kalagitnaan ako ng isang napakalaking meeting kasama ang Department of Health at ang mga investors natin. Medyo matindi. Nakalapag ka na ba? Bakit hindi mo sinabi? Sana nasundo kita. Hindi sinagot ni Isabela ang kanyang mga hungkag na tanong. Walang emosyon niyang inilipat ang tawag sa speakerphone at itinaas ang volume sa pinakamalakas. Ang buong lobby ay napuno ng boses ni Marco. Huminto sa pag-iyak si Trixie. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki. Nasa meeting ka. Tanong ni Isabela, ang kanyang boses ay kasing lamig at kasing talim ng hangin sa taglamig. Isang napakahalagang pulong, honey. Hindi ako makaalis. Bakit hindi ka muna umuwi at magpahinga? Maligo ka, matulog. Uuwi ako ng maaga mamayang gabi para makabawi sa'yo, pangako. Patuloy ni Marco sa kanyang pag-arte bilang isang mapagmalasakit na asawa. Pinutol siya ni Isabela. Hindi mo na kailangang umuwi. Ang kailangan mong gawin ay bumaba dito sa main lobby. Ngayon din. Ano sa lobby? Para saan? Honey, sinabi ko nang sobrang abala ako. Sinabi kong bumaba ka rito. Sigaw ni Isabela, ang kanyang pinipigilang galit ay sa wakas sumabog. Ang lahat ng naipon na sakit at pagtataksil ay lumabas sa isang malakas na tinig. Bumaba ka rito at tingnan mo ang bago mong asawa na binubuhusan ako ng kape. Tingnan mo siya habang iniinsulto si Dr. De Leon at binabantaan akong ipapalayas sa ospital na itinayo ng sarili kong ama. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod mula sa kabilang linya. Mailalarawan ni Isabela ang mukha ni Marco na nawalan ng lahat ng kulay. Marahil sa kanyang pagkaripas, hindi sinasadyang napindot nito ang sariling speakerphone at ang galit na boses ni Isabela ay narinig ng bawat opisyal at investor sa loob ng conference room. Ang tunog ng isang silyang, biglang naitulak ang narinig sa telepono na sinundan ng nauutal at hindi magkaintindihang boses ni Marco. Isabela, anong pinagsasabi mo? Nasa ospital ka. Anong bagong asawa? Kumalma ka. 5 minuto, Marco. Bawat salita ni Isabela ay tila isang hatol ng kamatayan. Kung wala ka sa lobby na ito, sa loob ng 5 minuto, ipapatawag ko ang abogado kong si Attorney Cruz, dala ang lahat ng papeles para pag-usapan ang bagay na ito sa harap mo at ng mga partners mo. Ibinaba niya ang tawag, hindi na ito binigyan ng pagkakataong sumagot. Ang lobby ng ospital ay nakapangingilabot na tahimik. Ang tanging maririnig ay ang mahinang ugong ng air conditioning. Ang lahat ng mga mata ay nakatuon sa kanya, ang babaeng may mantsa ng kape sa damit, ngunit nagliliwanag sa isang hindi matitinag na awtoridad. Tumayo si Miguel sa kanyang tabi. Nakakrus ang mga braso, isang ekspresyon ng kasiyahan at tiwala ang nasa kanyang mukha. Alam niyang ngayon pa lang magsisimula ang totoong drama. Si Trixie ay nanginginig. Halos mabitawan ang kanyang telepono. Tinitigan niya si Isabela nang may buong pagtataka, ang kanyang mapulang labi ay nangangatog. Sino? Sino ka ba talaga? Tiningnan siya ni Isabela at ngumiti, isang nangiting malumanay, ngunit nakapangingilabot sa lamig.
Bakit mo itinigil ang live stream mo? Ituloy mo. Para makita ng lahat kung paano haharapin ng asawa mo ang legal niyang asawa. Ang 5 minutong yon ang pinakamahaba sa buhay ni Marco Sarmiento. Ang mga tao sa lobby mula sa mga pasyente hanggang sa mga nurse ay kusa ng gumilid bumubuo ng isang malaking bilog. Sa gitna na parang isang maliit na koliseum. Sa gitna nito, nakatayo sina Isabela Miguel at ang nanginginig na si Trixie. Hindi pa rin makabawi si Trixie mula sa tawag. May maliit na pag-asa pa rin sa kanyang mababaw na isipan. Umaasa siyang isa lamang itong makapangyarihang kasosyo sa negosyo ni Marco o isang mayamot na asawang palaging inirereklamo nito sa kanya. Naniniwala pa rin siya sa kanyang kabataan at sa mga matatamis na kasinungalingang ibinubulong ni Marco sa kanya tuwing gabi. "Huwag mo akong tinatakot. Nauutal na," sabi ni Trixie, sinusubukang bawiin ang kanyang tapang. "Mahal ako ni Marco. Kahit asawa ka pa niya, titulo lang yan. Lahat ng lalaki nagsasawa sa matandang asawa at naghahanap ng bago." Ang tunog ng elevator na tumunog ang pumutol sa tensyon. Ang pinto ng pribadong executive elevator ay bumukas. Lahat ng mga mata ay napalingon doon. Lumabas si Marco na parang isang ipo-ipo. Ang kanyang mamahaling suit ay gusot, ang kanyang kurbata ay tabingi at ang kanyang noo ay maningning sa pawis. Humihingal siya na para bang katatapos lang tumakbo ng isang marathon, ganap na hinubaran ng kanyang karaniwang makisig na imahe. Nakita niya ang magulong eksena. Ang kanyang mga mata ay galit na nagpalipat-lipat. Dumapo ang mga ito kay Trixie. Pagkatapos ay nagsalubong ang kanilang mga tingin ni Isabela. Nakatayo si Isabela na nakakrus ang mga braso. Tinitingnan siya na parang isang kakaibang insekto. Sa tabi niya si Miguel ay nakatingin dito nang may hindi maitatagong pagkamuhi. Alam ni Marco na tapos na ang kanyang paghahari. Nang makita si Marco, kumapit si Trixie sa kanya na parang isang taong nalulunod. Ibinato niya ang sarili sa lalaki, hinawakan ng braso nito at nagsumbong. "Honey, andito ka na. Tingnan mo itong baliw na to. At yang talunang si Miguel, pinagtutulungan ako. Palayasin mo na sila." Nakatayo si Marco na parang estatwa. Tinitigan niya si Isabela, ang kanyang mga labi ay gumagalaw, ngunit walang salitang lumalabas. Ang takot ay malinaw na nakaukit sa kanyang mukha. Alam niya higit kanino man na ang babaeng nasa harap niya ay hindi lamang niya asawa. Siya ang chairwoman, ang may hawak ng kanyang kapalaran, ng kanyang titulo bilang CEO at ng lahat ng kayamanang kanyang tinatamasa. "Marco," sabi ni Isabela, ang kanyang mga labi ay kumurba sa isang nangiti na nagpanginig sa kanya. "Anong problema? CEO Sarmiento, ang iyong pinakamamahal ay humihingi ng hustisya. Wala ka bang gagawin?" Naramdaman ni Trixie ang kakaibang pag-aatubili ni Marco at inalog ang braso nito. "Anong problema mo? Magsalita ka. Nakatingin ang lahat. Ipakita mo sa kanila kung sino ang amo dito." Lumingon si Marco upang tingnan si Trixie. Ang itsura sa kanyang mga mata ay hindi na pagsamba ng isang mangingibig, kundi purong poot. Napagtanto niyang ang tanga at aroganteng babaeng ito ang nagsindi ng mitya sa bombang wawasak sa kanyang karera. At pagkatapos ay nangyari ito. Isang malutong at malakas na tunog ang umalingaw-ngaw sa buong lobby. Iwinasiwas ni Marco ang kanyang braso at isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Trixie. Ang lakas ng sampal ay nagpatalsik sa kanya paatras. Natisod siya at bumagsak ng malakas sa marmol na sahig. Lumipad ang telepono mula sa kanyang kamay, gumulong sa sahig habang tumatakbo pa rin ang live stream nito. Hinawakan ni Trixie ang kanyang pisngi kung saan mabilis na namuo ang pulang marka ng 5 daliri. Tumingala siya kay Marco, ang kanyang mga mata ay nanlalaki
sa hindi makapaniwalang sakit. Hindi niya maintindihan. Ang lalaking kagabi lang ay sumumpa ng walang hanggang pag-ibig, ay ngayon, sinasaktan siya sa harap ng daan-daang tao. Manahimik ka. Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay basag sa takot at galit. Anong pinagsasabi mong asawa kita? Hindi kita kilala. Baliw ka, tigilan mo yang mga kasinungalingan mo. Ang buong lobby ay napasinghap. Ang biglaang pagbaligtad ng sitwasyon ay nakagugulat brutal at lubos na kahabag-habag. Muling humarap si Marco kay Isabela. Ang kanyang pagiging agresibo ay biglang naglaho na palitan ng isang nagmamakaawa at desperadong ekspresyon. Pinagsalikop niya ang kanyang mga kamay, ang kanyang boses ay nanginginig. Isabela, honey, pakiusap, hayaan mo akong magpaliwanag. Prangka, wala akong ideya kung sino siya. Siguro isa siyang obsessed na fan o isang taong may delusyon na gustong mapansin. Pakiusap, maniwala ka sa akin. Ikaw lang ang nag-iisa kong asawa. Pinanood niya ang kanyang kahabag-habag na pag-arte na may tumataas na alon ng pagkasuklam. Isang lalaking tumatangging managot sa kanyang mga ginawa na walang pag-aalinlangang itatapon ang kanyang kirida para lang iligtas ang sarili. Sa sahig, matapos ang ilang sandali ng pagkabigla na tauhan si Trixie, ang sakit na pisikal ay walang-wala kumpara sa kahihiyang pampubliko. Napagtanto niyang siya ay pinagtaksilan, itinapon na parang isang basahan. Ang kanyang palaban na kalikasan ang nanaig. Sumigaw siya, isinantabi ang lahat ng pag-iingat. Marco Sarmiento, ang lakas ng loob mong saktan ako. Hindi mo ako kilala. Sino ang kasama ko sa kama sa Shangri-La kagabi? Sino ang pumirma sa mga papeles para sa kondo sa pangalan ko sa Rockwell? Ilang buwan mo na akong kinakama at ngayong nandito na ang mayaman mong asawa, magkukunwari kang hindi mo ako kilala. Ang kanyang mga akusasyon ay parang isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos sa mukha ni Marco. Lahat ng kanyang pagtanggi ay wala ng saysay. Ang telepono sa sahig ay kinukunan ng bawat salita, bawat imahe at isinasahimpapawid ito sa buong internet. Tumahimik ka. Susugurin sana ni Marco si Trixie upang patahimikin ito, ngunit mas mabilis si Miguel. Humakbang siya, hinawakan si Marco sa balikat at itinulak ito paatras. Ang lakas ng isang siruhano na nagpapanatili ng kanyang pangangatawan ay madaling nadaig ang isang lalaking pinalambot ng maraming taon ng mararangyang hapunan at mga bawal na relasyon. Tama na yan, malamig na sabi ni Miguel. Huwag mo nang gawing katawa-tawa ang sarili mo. Dinudungisan mo ang institusyong ito. Dahan-dahang lumakad si Isabela patungo kay Marco. Ang bawat pag-click ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay parang tunog ng gavel ng isang hukom. Tinitigan niya ito ng diretso sa mata. Lahat ng bakas ng pagmamahal ay naglaho na. Sinabi mong hindi mo siya kilala. Tanong niya, ang kanyang boses ay nakapangingilabot sa kalmado. Kung ganoon, bakit mayroon siyang keycard access sa opisina mo? At bakit ang kanyang bank account ay nakatanggap ng transfer na nagkakahalaga ng $2 milyong mula sa iyong lihim na offshore account noong nakaraang buwan? Nanlaki ang mga mata ni Marco sa sobrang takot. Hindi niya inakala na alam ni Isabela ang tungkol sa $2 milyong, ang perang kinupit niya mula sa proyekto ng pagbili ng bagong MRI machine. Akala niya ay naitago niya ito ng maayos. Anong pinagsasabi mo? Wala akong alam dyan. Nauutal na, sabi ni Marco. Pilit pa ring nagsisinungaling. Sa sandaling iyon, lumabas si Attorney Cruz mula sa mga tao, isang makapal na folder ang nasa kanyang mga kamay. Lumakad siya sa tabi ni Isabela, magalang na yumuko at iniabot ang folder. Madam Chairwoman, narito ang kumpletong mga bank statement, ang kontrata ng pagbili ng kondo sa pangalan ni Miss Trixie Villanueva at ang security footage mula sa hotel sa nakalipas na 3 buwan. Lahat ay legal na nakuha. Kinuha ni Isabela ang file
at ibinato ito sa paanan ni Marco. Ang mga puting papel ay nagkalat sa sahig. Inilalantad ang hubad na katotohanan para makita ng lahat. Basahin mo. Utos niya. Basahin mo at tingnan mo kung ano talaga ang mga ginagawa mo sa likod ko. Tinitigan ni Marco ang mga nagkalat na papel ang kanyang mukha ay kasing abo ng abo. Alam niyang talo na siya. Nanginginig siyang bumagsak sa kanyang mga tuhod. Hinawakan ang laylayan ng pantalon ni Isabela at nagmakaawa. Isabela, honey, nagkamali ako. Isang malaking pagkakamali. Pakiusap para sa 10 taon nating pagsasama. Patawarin mo ako. Kahit ngayon lang. Ipinapangako ko hihiwalayan ko na siya. Gagawin ko ang lahat. Magiging alipin mo ako. Patawarin mo lang ako, pakiusap. Ang tanawin ng CEO ng ospital na nakaluhod umiiyak at nagmamakaawa sa kanyang asawa ay nagdulot ng panibagong alon ng pagkabigla sa lobby. Diyos ko, siya nga talaga, ang chairwoman. Naka-undercover si Ma'am, mas maganda pa to sa pelikula. Buti nga sa kanya manloloko magnanakaw. Nakaupo si Trixie sa isang sulok tulala. Pinapanood ang lalaking naging tiket niya, sana sa isang marangyang buhay, na ngayon ay kahabag-habag na nagmamakaawa. Naintindihan niyang ang kanyang pangarap na maging asawa ng isang CEO ay nadurog na. Tiningnan ni Isabela ang lalaking nakaluhod sa kanyang paanan nang walang bahid ng awa. Ang 10 taon nating pagsasama, uyam niya. Noong nagnanakaw ka ng perang, dapat sana ay para sa pagliligtas ng buhay, para ibili ng kondo ang kirida. Mo naisip mo ba ang pagsasama natin? Noong hinayaan mong insultuhin niya ako at ang mga empleyado ko, naisip mo ba ang pagsasama natin? Tinanggal niya ang kanyang binti mula sa pagkakahawak nito at humarap sa mga empleyado. Sa isang malakas at malinaw na boses, ginawa niya ang kanyang deklarasyon. Ako si Isabela Alcantara Sarmiento, chairwoman ng board ng Alcantara Medical Center. Inaanunsyo ko na simula sa mga oras na ito, si Mr. Marco Sarmiento ay opisyal ng tinatanggal sa kanyang posisyon bilang CEO dahil sa malubhang paglabag sa etika at hinala ng pandarambong. Lahat ng desisyon na gagawin niya mula sa sandaling ito ay wala ng bisa. Ang kanyang anunsyo ay parang isang malaking martilyo na dumurog sa huling hibla ng dignidad ni Marco. Humiga siya sa sahig, talunan ang kanyang mundo ay gumuho sa harap mismo ng kanyang mga mata. Si Trixie naman ay napahagulol, alam na ang katapusan ng kanyang maluhong pangarap ay dumating na. Hinawakan ni Isabela ang kamay ni Miguel, isang tahimik na pasasalamat sa pagitan nilang dalawa. Ang gulo ay nagsisimula pa lamang, ngunit sa sandaling iyon, sa gitna ng mga nagkalat na papel ng katotohanan at ng isang durog na lalaki sa kanyang paanan, naramdaman ni Isabela ang bigat na dahan-dahang nawawala sa kanyang mga balikat. Pagkatapos ng maraming taon, sa wakas ay malaya na siya. Ang anunsyo ni Isabela ay tila isang kidlat na gumuhit sa nanahimik na lobby. Sumunod dito ang isang kulog ng mga bulungan na mabilis na naging hayagang usapan. 2 malalaking security guard ang agad na kumilos. Walang salitang hinawakan nila si Marco sa magkabilang braso at pilit na itinayo. Hindi na siya pumalag. Ang dating kayabangan ay ganap ng naglaho, napalitan ng isang basyong pagtanggap sa kanyang sinapit. Nakayuko ang kanyang ulo habang kinakaladkad siya palabas, ang bigat ng kahihiyan ay tila nagpabagal sa bawat hakbang. Sinundan siya ng mga mapanuyang tingin at masasakit na bulungan ng mga taong dati humahanga sa kanya. Ang imahe ng dating makisig na CEO ay isa na ngayong karaniwang kriminal na isinasakay sa likod ng service vehicle ng ospital. Nang mawala na si Marco sa paningin, humarap si Isabela sa madla. Ang kanyang boses ay muling umalingaw-ngaw, ngunit ngayon ay mayroon ng init at katiyakan. Hindi maaaring mabakante ang posisyon ng CEO, anunsyo niya.
Kailangan natin ng isang leader na may integridad, talino at malasakit. At ang taong yon ay walang iba, kundi ang taong buong tapang na nanindigan para sa tama ngayong araw na ito. Ikinagagalak kong hirangin si Dr. Miguel de Leon bilang pansamantalang Chief Executive Officer ng Alcantara Medical Center, epektibo kaagad. Bahagyang nagulat si Miguel sa biglaang desisyon, ngunit mabilis niyang binawi ang kanyang kompostura. Humakbang siya sa tabi ni Isabela. Sa isang iglap, isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong lobby. Nagsimula ito sa mga junior na doktor at nurse, mabilis na kumalat sa mga department head at maging sa mga pamilya ng pasyente. Ito ay isang pag-endorso sa kanyang desisyon, isang palakpak para sa hustisyang naganap. Nang bahagyang humupa, ang palakpakan si Trixie na nakaupo pa ring tulala sa sahig ang kanilang binalingan. Sinubukan nitong tumayo at tahimik na tumakas, ngunit hinarangan na siya ng 2 gwardiya sa utos ni Attorney Cruz. Miss Villanueva, sabi ng abogado sa isang magalang ngunit nanunuot na tono, huwag kang magmadali. Kailangan pa nating pag-usapan ang pinsala sa reputasyon ng ospital na idinulot ng iyong live stream. Napaiyak na lamang si Trixie. Ang kanyang mga pangarap ay nadurog at ngayon ay haharapin niya ang mga legal na kaso. Ang kanyang pagmamakaawa ay sinalubong lamang ng malamig na tingin mula kay Isabela. Pagkatapos ng ilang sandali, naibalik na ang kaayusan. Bumalik na sa kani-kanilang mga tungkulin. Ang mga doktor at nurse, umalis na rin ang mga usisero. Naiwan sa lobby sina Isabela Miguel at Attorney Cruz. Salamat, Miguel. Hindi ko alam ang gagawin ko kung wala ka ritong taos-pusong, sabi ni Isabela. Ang pangako ay pangako. Simpleng sagot ni Miguel, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang seryosong mukha. Ipinangako ko sa ama mo na babantayan kita. Madam Chairwoman, sabi ni Attorney Cruz, inihahanda ko na ang lahat ng kaso laban kay Mr. Sarmiento at Miss Villanueva. Ano ang susunod ninyong utos? Huminga ng malalim si Isabela. Uuwi na ako, attorney. Kailangan kong makita ang mga anak ko. Ipagpatuloy mo ang lahat ng dapat gawin. Ang biyahe pa uwi ay tila isang panaginip. Ang malaking mansyon sa Forbes Park na dati simbolo ng kanyang mga pangarap ay tila malamig at walang buhay ngayon. Pagpasok niya sa pinto, isang nakabibinging katahimikan ang sumalubong sa kanya. Hindi pa man niya nailalapag ang kanyang bag, nagsimulang mag-vibrate nang walang tigil ang kanyang telepono. Hindi ito isang tawag, kundi isang baha ng mga notifikasyon mula sa news alerts at social media. Napakunot ang kanyang noo. Binuksan niya ang kanyang telepono at ang kanyang mundo ay muling gumuho. Isang bagyo ng mga mapanirang headline at malisyosong in-edit na mga larawan ang kumakalat na parang apoy sa social media. Mayaman na tagapagmana, inatake ang isang kawaning kabit sa sobrang selos. Ang totoong kwento mag-asawang manggaganso at doktor na kalaguyo nagsanib puwersa para patalsikin ang CEO. Gulo sa AMCCE o brutal na pinatalsik sa pwesto ng sariling asawa at ng lover nito. May nag-download ng livestream ni Trixie at professional itong in-edit. Tinanggal ang mga bahagi kung saan naninigaw ito kay Sister Rosario, kung saan nagyayabang ito at kumikilos ng arogante. Ang itinira lamang ay ang mga clip kung saan mukha siyang seryoso at masungit, kung saan protektibong nakaharang si Miguel sa kanya, at ang kahabag-habag na pagluhod at pag-iyak ni Marco. Ang mga clip ay sinamahan ng libo-libong mapanirang komento na halatang gawa ng isang profesional na troll farm. Tingnan niyo ang mukha ng asawa tunay, na maldita. Kawawa naman si Sir Marco. Siguradong binubugbog niya yang asawa niya sa bahay, kitang-kita sa itsura. Narinig ko matagal na daw kabit ni Chairwoman yang Dr. De Leon na yan. Ginawa lang nilang dahilan yung intern para mapaalis si Sir. Power tripper porket mayaman inaapi ang mga mahihirap.
Nabitawan ni Isabela ang kanyang telepono. Isang pangingilabot ang gumapang sa kanyang likuran. Minaliit niya ang kasamaan ni Marco. Dahil alam niyang hindi siya mananalo sa katotohanan, gumamit ito ng maduming taktika ginagamit ang opinyon ng publiko upang wasakin ang kanyang reputasyon at ang kay Miguel. Gusto nitong hilahin siya pababa sa putik baluktutin ng kwento hanggang sa siya na ang magmukhang kontrabida. Ang kanyang pagod ay napalitan ng isang nagniningas na galit. Ito ang ganti ng demonyo. Tumunog ang doorbell. Si Attorney Cruz pala ito. Dala ang isang tablet at bakas sa mukha nito ang pag-aalala. Madam Chairwoman, mabilis na lumalala ang sitwasyon sa social media. Ulat nito. Natunton ng ating IT department ang kampanya pabalik sa isang black PR firm. Gumagamit sila ng libu-libong bot accounts para atakihin ang opisyal na page ng ospital at ang inyong personal na mga profile. Ang pondo ay galing sa isang anonymous account pero sigurado akong ito ang huling perang naitago ni Marco. Napaupo si Isabela sa sofa, minasahe ang kanyang kumikirot na sentido. Ano ang gusto niya? Sa tingin ba niya maibabalik nito ang trabaho niya? Hindi alam niyang imposible iyon, sagot ni Attorney Cruz. Gusto kanyang pilitin na pumasok sa isang mas paborableng divorce settlement o mas simple pa gusto niyang maghiganti. Tumunog ang telepono sa lamesa, isang pribadong numero. Sinagot ito ni Isabela. Isabela, isang malalim at pamilyar na boses ang narinig niya. Si Don Ricardo, isa sa pinakamatandang miyembro ng board at matalik na kaibigan ng kanyang ama. Nakita ko na ang mga balita. Nakakabahala ito. Nagpapatawag ako ng isang emergency board meeting bukas ng umaga. Kailangan mong ipaliwanag ang gulong ito. Ang tono ni Don Ricardo ay hindi nag-aakusa, ngunit puno ito ng pagdududa at bigat. Naramdaman ni Isabela ang paghigpit ng bitag. Ang kanyang awtoridad ay kinu-question na. Ibinaba niya ang telepono. Ang bigat sa kanyang dibdib ay bumalik mas matindi kaysa kanina. Ang laban ay hindi pa tapos. Sa katunayan ngayon pa lang ito nagsisimula. Dahan-dahan siyang tumayo at umakyat sa hagdanan. Pumasok siya sa kwarto ng kanyang dalawang anak. Ang kanyang kambal na anghel, isang lalaki at isang babae, ay mahimbing na natutulog walang kamalay-malay sa bagyong kinakaharap ng kanilang ina. Pinagmasdan niya ang kanilang mga payapang mukha. Hinaplos niya ang kanilang mga buhok. Dito siya humugot ng lakas. Sumumpa siya sa kanyang sarili. Lalaban siya para sa kanila, para sa legasya ng kanyang ama at para sa kanyang sarili. Hindi siya babagsak. Kinabukasan ang hangin sa loob ng maluwang na boardroom ng Alcantara Medical Center ay mabigat at halos mahirap hingahan. Ang mahabang lamesang gawa sa mahogany na saksi sa hindi mabilang na mga desisyon at debate ay tila isang larangan ng digmaan. Nakaupo si Isabela sa dulo ng lamesa, sa silyang dating inuupuan ng kanyang ama. Ang kanyang postura ay tuwid at matatag, sa kabila ng magdamag na walang tulog. Sa kanyang kanan ay si Dr. Miguel de Leon na nakasuot ng madilim na suit sa halip na kanyang karaniwang puting coat. Ang kanyang presensya ay kalmado, ngunit alerto. Sa kanilang harapan, ang mga mukha ng ibang miyembro ng board ay isang pinaghalong pag-aalala, pagdududa at tahasang pag-uusisa. Sa kabilang dulo ng lamesa, nakaupo si Don Ricardo, isang lalaking nasa edad 70 na may puting buhok at mga matang nakakita na ng maraming pagbabago sa ospital. Ang kanyang ekspresyon ay seryoso, halos hindi mabasa. Isabela. Nagsimula si Don Ricardo, ang kanyang boses ay malalim at may awtoridad. Ipinatawag ko ang pulong na ito dahil sa krisis sa imahe na ating kinakaharap. Ang pangalan ng Alcantara ay dinudungisan sa publiko. Ang iyong desisyon na tanggalin si Marco sa ganoong paraan, isang pampublikong eskandalo, at agad na italaga si Dr. De Leon ay nagdulot ng mga tanong na kailangan nating sagutin. Isang miyembro ng board, si Ginoong Jimenez, na kilalang malapit kay Marco, ang agad na nagsalita. Tama si Don Ricardo.
Ang ginawa mo, Isabela, ay padalos-dalos. Mukha itong personal na paghihiganti, hindi isang desisyong pangkorporasyon. Bumaba ng 3% ang ating mga stock sa pagbubukas ng merkado kaninang umaga. Nag-aalala ang mga investor. Huminga ng malalim si Isabela. Kalmado niyang inilapag sa lamesa ang isang manipis na folder na inihanda ni Attorney Cruz. Salamat sa inyong mga puna. Panimula niya ang kanyang boses ay matatag at walang bahid ng pag-aalinlangan. Nauunawaan ko ang inyong mga alalahanin, ngunit ang aking desisyon ay hindi batay sa emosyon, kundi sa matibay na ebidensya. Binuksan niya ang folder. Napatunayan na si Mr. Sarmiento ay mayroong di naaangkop na relasyon sa isang empleyado ng PR. Higit pa riyan, idiniin niya ang bawat salita. Mayroon tayong paunang ebidensya na naglustay siya ng $2 milyong mula sa pondo ng ospital na nakalaan para sa pagbili ng mga bagong kagamitan. Ipinakita niya ang mga kopya ng bank transfer at ang mga dokumento ng kondo na nakapangalan kay Trixie. Isang sandaling katahimikan ang namayani habang sinusuri ng mga miyembro ang mga papel. Ngunit si Mr. Jimenez ay hindi pa rin kumbinsido. Ito ay mga circumstantial na ebidensya pa lamang, Isabela. Ang isang kondo, maaring regalo lang iyan. Ang bank transfer, maaring may ibang paliwanag. Hindi ito sapat para sirain ang karera ng isang tao at ilagay sa alanganin ang reputasyon ng ospital ng walang tamang proseso. Ang tamang proseso? Tanong ni Miguel, hindi na napigilan ang sarili. Ang tamang proseso ba ay hayaan ng isang na gamitin ang pondo ng ospital para sa kanyang kirida? Ang hayaan siyang dungisan ang pangalan ng Alcantara. Ang ebidensya ay malinaw. At habang nag-uusap tayo, ang ating mga pasyente ay hindi nakikinabang sa mga kagamitang dapat sana ay nabili na. Dr. De Leon, malamig na tugon ni Don Ricardo. Ang iyong katapatan kay Isabela ay kapuri-puri. Ngunit sa mata ng publiko ito ay nagmumukhang conflict of interest. Ikaw ang direktang nakinabang sa pagpapatalsik kay Marco. Ang mga salitang iyon ay tila isang sampal kay Miguel. Bago pa man siya makasagot, si Isabela na ang nagsalita. Hindi ko itatalaga si Miguel kung wala akong tiwala sa kanyang integridad at hindi ako nakikipag-usap sa publiko ngayon. Nakikipag-usap ako sa inyo, ang mga taong pinagkatiwalaan ng aking ama. Ang hinihiling ko lang ay ang inyong tiwala habang inaayos natin ito. Bigyan ninyo ako ng 1 linggo. 1 linggo para patunayan sa inyong lahat na tama ang aking naging desisyon. Nagkatinginan ang mga miyembro ng board. Ang bigat ng mga salita ni Isabela na nagpapaalala sa kanila ng kanyang ama ay nagbigay sa kanila ng sandaling pag-aatubili. 1 linggo, sabi ni Don Ricardo, pagkatapos ng mahabang katahimikan. Bibigyan ka namin ng 1 linggo. Ngunit sa loob ng panahong iyon, Isabela, inaasahan naming makokontrol mo ang pinsala. At kung hindi ang board, ay mapipilitang gumawa ng sarili nitong hakbang. Ang pulong ay natapos sa isang mabigat na kasunduan. Pakiramdam ni Isabela ay nanalo siya sa isang maliit na labanan, ngunit ang digmaan ay malayo pa sa pagtatapos. Samantala, sa isang marangyang hotel suite, si Marco ay hindi nagsasayang ng oras. Kasama ang kanyang PR team, pinaplano nila ang susunod na atake. Kailangan nating panatilihin ang imahe ng biktima. Sabi ng PR strategist, siya ang asawang pinagtaksilan ang CEO na inagawan ng posisyon. Habang si Trixie naman, kailangan nating ilayo sa kanya. Sabihin nating isa lamang siyang batang empleyado na nagamit at na-manipulate. Sa parehong oras, si Trixie na napiyansahan na ni Marco ay nasa kanyang kondo, galit na galit. Iniwan siya ni Marco sa ere. Ipinagkanulo siya sa harap ng lahat. Ngayon gusto nitong lumabas na siya lang ang masama. Binuksan niya ang kanyang telepono. Libu-libong mensahe ng galit at pangungutya ang bumungad sa kanya. Ang kanyang mga followers ay bumaliktad. Ang mga brand na kumukuha sa kanya ay
Nag-pull out na. Wasak na ang kanyang karera. Dahil sa galit at desperasyon, gumawa siya ng isang hakbang. Nag-livestream siyang muli. Umiiyak. Hindi po totoo ang sinasabi nila. Hikbi niya sa kamera. Minahal ko po si Sir Marco at minahal niya rin ako. Hindi po ako masamang tao. Biktima lang din po ako. Upang patunayan ang kanyang sinasabi, ipinakita niya ang ilan sa mga matatamis na text message ni Marco para sa kanya mga larawan nila sa mga mamahaling bakasyon at mga video kung saan sinasabi ni Marco na iiwan nito si Isabela para sa kanya. Ngunit maingat niyang pinili ang mga ipapakita, iniiwasan ang anumang magpapatunay na alam niya ang tungkol sa ninakaw na pera. Ang kanyang ginawa ay nagdagdag ng gasolina sa apoy. Nagkaroon ng bagong anggulo ang kwento. Ang publiko ay nahati. Ang ilan ay naniwala sa kanya, habang ang iba ay lalo siyang kinamuhian. Ang pangalan ng Alcantara ay lalong naging usap-usapan, isang telenobelang sinusubaybayan ng buong bansa. Sa ospital, si Miguel ay hindi mapakali. Alam niyang ang mga ebidensya nila ay hindi pa sapat para ganap na patahimikin ang mga nagdududa. Kailangan nila ng isang bagay na hindi matatawaran, isang bagay na tuluyang dudurog kay Marco. Pinuntahan niya ang Finance Department at hiningi ang lahat ng financial records ni Marco sa nakalipas na 5 taon. Habang sinusuri ang mga numero, isang bagay ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang paulit-ulit na buwan ng cash withdrawal. Hindi ito malaking halaga, ngunit ito ay regular at walang malinaw na dahilan. Nagsimula siyang mag-imbestiga. Sa tulong ng isang pribadong investigador na pinagkakatiwalaan ng pamilya Alcantara, sinimulan nilang sundan ang daloy ng pera. Ito ay maliit na hibla lamang, isang maliit na sinulid sa isang malaking kumot ng mga kasinungalingan. Ngunit naramdaman ni Miguel na kung hihilahin niya ang sinulid na ito, isang mas malaki at mas madilim na sikreto ang mabubunyag. Gabi na nang matanggap niya ang tawag mula sa investigador. "Doc," sabi ng boses sa kabilang linya, "ang mga withdrawal ay napupunta sa isang bank account at ang account na yon ay nagbabayad ng buwan ng sustento sa isang bahay ampunan sa labas ng syudad." Isang bahay ampunan. Biglang kinabahan si Miguel. Bakit magbibigay ng regular na donasyon si Marco sa isang maliit at hindi kilalang ampunan sa ganoong paraan? Isang malamig na hinala ang nagsimulang mabuo sa kanyang isipan. Tumawag siya kay Isabela. "Isabela, may natuklasan ako. May kinalaman ito kay Marco. Isang bagay na nangyari noon pa bago pa man niya makilala si Trixie." Naramdaman ni Isabela ang bigat sa boses ni Miguel. Ang sinulid ay nahila na at pareho silang nakahanda at kinakabahan sa kung anong halimaw ang lalabas mula rito. Ang sinag ng umaga ay hindi paganap na sumisikat ng tahimik na minamaneho ni Miguel ang kanyang sasakyan palabas ng syudad. Ang destinasyon niya ang Tahanan ng Pag-asa, isang maliit na bahay ampunan na matatagpuan sa isang liblib na bayan sa Rizal, malayo sa ingay at gulo ng Maynila. Isang lugar na perpekto para pagtaguan ng isang madilim na sikreto. Sinadya niyang hindi magsuot ng kanyang karaniwang doctor's coat. Nakasuot lamang siya ng simpleng polo shirt at maong upang hindi makatawag ng pansin. Habang nagmamaneho, paulit-ulit na tumatakbo sa kanyang isipan ang impormasyong ibinigay ng investigador. Isang regular na sustento sa loob ng halos 3 taon na, biglang natigil 2 buwan na ang nakalipas eksakto sa panahong nagsimula ang maluhong pamumuhay ni Marco kasama si Trixie. Pagdating niya sa Tahanan ng Pag-asa, isang lumang ngunit malinis na bahay na may malawak na hardin ang kanyang natanaw. Iilang bata lamang ang naglalaro sa labas. Ipinark niya ang kanyang sasakyan sa di kalayuan at naglakad patungo sa tarangkahan. Sinalubong siya ng isang matandang madre, si Sister Lourdes, na may malumanay na ngiti
at mga matang puno ng kabaitan. Magandang umaga, hiho. Ano ang maipaglilingkod ko sa iyo? Tanong ng madre. Magandang umaga po, Sister, magalang na sagot ni Miguel, ginamit ang planong napag-usapan nila ng investigador. Ako po si Ginoong De Leon. Isa po akong pribadong mamamayan na naghahanap ng institusyong matutulungan. Narinig ko po ang tungkol sa inyong ampunan at nais ko sanang magbigay ng donasyon at tingnan kung paano pa ako makakatulong. Lumiwanag ang mukha ni Sister Lourdes. Naku, salamat sa Diyos. Tunay na isang pagpapala ang iyong pagdating. Halika, pumasok ka. Habang iginagabay siya ng madre sa loob, ikinuwento nito ang mga paghihirap na kanilang dinaranas. Maliit lamang ang kanilang pondo at umaasa lamang sila sa kabutihan ng mga taong tulad niya. Dati meron kaming isang regular na benefactor. Malungkot na sabi ni Sister Lourdes habang nakaupo na sila sa isang maliit na opisina. Isang Ginoong Sarmiento. Napakabuti niya. Buwan-buwan hindi siya pumapalya sa pagpapadala ng tulong, ngunit nitong mga nakaraang buwan, bigla na lamang siyang nawala. Hindi na namin siya makontak. Labis namin siyang ipinag-aalala at syempre ang tulong na nawala ay malaking kabawasan sa aming budget. Huminga ng malalim si Miguel, narito na. Ginoong Sarmiento po, maaari ko po bang malaman kung para kanino partikular ang kanyang tulong? Baka sakali, maaari kong saluhin ang responsibilidad na iyon. Nag-alinlangan sandali ang madre, ngunit dahil sa laki ng pangangailangan, nagpa siyang magtiwala. Tumayo siya at kumuha ng isang manipis na folder mula sa isang lumang filing cabinet. Ang tulong ni Ginoong Sarmiento ay para sa isang partikular na bata. Paliwanag niya. Si Liam. Dinala siya rito 3 taon na ang nakalipas. Ayon sa mga dokumento, ang kanyang ina ay pumanaw dahil sa isang karamdaman. Si Ginoong Sarmiento ang nag-asikaso ng lahat, ngunit hiniling niyang manatiling anonymous ang kanyang pagtulong. Siya ang nakarehistrong ama sa birth certificate ng bata. Naramdaman ni Miguel ang paglamig ng kanyang dugo. Hinawakan niya ang kanyang mga kamay upang itago ang bahagyang panginginig. Maaari ko po bang makita si Liam? Ngumiti ang madre. Siyempre, isang napakabibong bata ni Liam. Halika, nasa palaruan siya. Sinundan ni Miguel si Sister Lourdes palabas. Sa isang sulok ng hardin, isang maliit na batang lalaki na may kulot na buhok at malalaking bilugang mata ang masayang naglalaro ng bola. Habang papalapit sila, unti-unting lumingon ang bata. At sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo para kay Miguel. Ang mga mata ng bata, ang hugis ng kanyang ilong, ang paraan ng kanyang pagngiti. Lahat ng iyon ay isang maliit na bersyon ng lalaking araw-araw niyang nakikita sa mga pasilyo ng ospital. Isang perpektong kopya ni Marco Sarmiento. Walang duda. Ito ang anak niya. Liam, tawag ni Sister Lourdes. Halika rito, anak. May bisita tayo. Lumapit ang bata, medyo nahihiya. Tumingala ito kay Miguel, ang kanyang mga mata ay puno ng inosenteng pag-uusisa. Hindi napigilan ni Miguel na lumuhod upang maging kapantay nito. Hi, Liam, sabi niya, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ako si Tito Miguel. Isang matinding galit at awa ang nag-uumapaw sa kanyang dibdib. Galit para sa isang amang kayang talikuran ang sarili niyang dugo't laman para sa pansariling kaligayahan. At awa para sa isang batang walang kamalay-malay na lumalaki nang walang pagmamahal ng isang magulang habang ang kanyang ama ay nagpapakasasa sa karangyaan. Kinuha niya ang kanyang telepono. Sister, maaari ko po bang kunan ng litrato ang mga dokumento ni Liam para lamang po sa aking personal na record para sa donasyon? At maaari po ba kaming mag-selfie ng batang ito? Pumayag naman ang madre. Mabilis na kinunan ni Miguel ng litrato ang birth certificate kung saan malinaw na nakasulat ang pangalan ni Marco Sarmiento bilang ama. Pagkatapos ay niyakap niya si Liam at kumuha ng isang larawan.
Ang pagkakahawig ng bata kay Marco sa larawan ay hindi maikakaila. Nagpaalam si Miguel kay Sister Lourdes, nag-iwan ng malaking donasyon sa sobre at nangakong babalik. Habang pabalik sa kanyang sasakyan, naramdaman niya ang bigat ng ebidensyang hawak niya. Hindi lamang ito isang piraso ng papel. Ito ay isang buhay. Isang buhay na itinapon ni Marco. Pagpasok sa sasakyan, hindi niya napigilan ang sarili. Sinuntok niya ang manibela, ang kanyang galit ay sumabog sa loob ng sasakyan. Nang kumalma siya, tinawagan niya si Isabela. Isabela. Sabi niya, ang kanyang boses ay seryoso at mabigat. Nasa akin na ang ebidensyang wawasak sa kanya. Ano yan, Miguel? Tanong ni Isabela na halatang nag-aalala sa kanyang tono. May anak si Marco sa ibang babae, isang 3 taong gulang na batang lalaki, at inabandonan niya ito sa isang ampunan. Isang nakabibinging katahimikan ang sumunod sa kabilang linya. Narinig ni Miguel ang isang mahinang paghikbi. Bukas na ang board meeting. Bulong ni Isabela, ang kanyang boses ay basag. Pero hindi na natin ito kailangan. Magpatawag ka ng press conference, Miguel. Bukas ng umaga. Oras na para malaman ng buong mundo ang katotohanan. Gagawin ko, sagot ni Miguel. Pero Isabela, ayos ka lang ba? Huminga ng malalim si Isabela. Nang muli siyang magsalita, ang kalungkutan sa kanyang boses ay napalitan na ng isang matigas at hindi matitinag na determinasyon. Hindi ako okay, Miguel, pero magiging okay ako. Ngayon, hawak na natin ang sandata. At bukas, tatapusin na natin ang digmaang ito. Ang auditorium ng Alcantara Medical Center na karaniwang ginagamit para sa mga medical symposium at pagtitipon ng mga doktor ay napuno ng ibang klase ng tensyon. Daan-daang miyembro ng media ang nagsiksikan sa loob, mga reporter, mula sa mga pangunahing network, mga kolumnista, mula sa mga pahayagan at mga vlogger na may dalang mga kamera at ilaw. Ang walang tigil na pag-click ng mga kamera ay parang tunog ng mga insektong nagkakagulo, at ang mga ilaw ng flash ay kumikislap na parang kidlat sa isang paparating na bagyo. Ang lahat ay naghihintay sa pinakaabangang iskandalo ng taon. Nang bumukas ang pinto sa gilid ng entablado, isang biglaang katahimikan ang namayani. Lumabas si Isabela, nakasuot ng isang simple ngunit eleganteng itim na bestida. Ang kanyang mukha ay kalmado at resolbado. Sa kanyang tabi ay si Dr. Miguel de Leon. Ang kanyang presensya ay matatag, isang haligi ng suporta. Ang kanilang pagdating ay naging hudyat para sa mas matinding pag-atake ng mga kamera. Umupo sila sa isang mahabang lamesa sa entablado. Sa likod nila, isang malaking puting screen ang naghihintay. Kinuha ni Isabela ang mikropono, ang kanyang mga kamay ay hindi nanginginig. Ang kanyang tingin ay diretso at matapang hinaharap ang bawat kamera, bawat pares ng matang nakatitig sa kanya. Magandang umaga sa inyong lahat, mga ginang at ginoo ng media. Panimula niya, ang kanyang boses ay malinaw at matatag, umalingaw-ngaw sa buong auditorium. Ang pangalan ko ay Isabela Alcantara Sarmiento. Ipinatawag ko ang press conference na ito hindi para ipagtanggol ang aking sarili, kundi para ipagtanggol ang karangalan ng Alcantara Medical Center at ng mga dedikadong kawani nito. Ang mga impormasyong kasalukuyang kumakalat sa social media ay isang malisyosong kasinungalingan na ine-edit na may tanging layunin na manirang puri. Isang batang reporter mula sa isang tabloid ang mabilis na tumayo, sabik na magtanong ng paisang matalim na katanungan. Mrs. Hayes, o dapat ko po bang sabihing Madam Chairwoman? Naniniwala ang publiko na kayo ni Dr. De Leon ay may lihim na relasyon at tinanggal ninyo sa pwesto ang inyong asawa para bigyang daan ang inyong kalaguyo. Paano ninyo ito sasagutin? Ang buong silid ay muling natahimik. Lahat ay naghihintay sa kanyang reaksyon. Ngunit bago pa man makapagsalita si Isabela, kinuha ni Miguel ang mikropono. Tumayo siya, tiningnan ng diretso ang reporter
At pagkatapos ay inilibot ang kanyang matatag na tingin sa buong silid. Ako ang sasagot sa tanong na yan. Sabi ni Miguel, ang kanyang malalim na boses ay malinaw na narinig sa mga speaker. Tungkol sa relasyon namin ni Chairwoman Isabela, kinukumpirma ko na kami ay matalik na magkaibigan mula pa noong medical school, mga pinagkakatiwalaang kasamahan at propesyonal na magkatuwang. Walang anumang ipinagbabawal na relasyon gaya ng inaakusa ng mga tsismis. Huminto siya, huminga ng malalim. Gayunpaman, may isang katotohanan na hindi ko itatago. Mayroon akong damdamin para kay Isabela sa loob ng 15 taon mula pa noong mga estudyante pa lamang kami sa buong panahon ng kanyang pag-aasawa hanggang sa araw na ito. Isang kolektibong paghinga ng pagkagulat ang narinig mula sa mga manonood. Walang sino man ang inaasahan na ang isang respetado at pribadong tao tulad ni Dr. De Leon ay hayagang aaminin ang kanyang hindi nasukli ang pag-ibig para ipagtanggol ang babaeng kanyang pinapahalagahan. Ang mga bulungan ay namatay, napalitan ng mga tingin ng simpatya at paggalang. Ito ay isang pagmamahal na isinilang mula sa respeto at paghanga. Patuloy niya. Ngunit kailanman ay hindi ko tinawid ang etikal na linya ng isang kaibigan o isang manggagamot. Itinago ko ang mga damdaming ito para sa aking sarili upang hayaan siyang maging masaya. Ngunit ngayon, sa pagkakita kong sinisiraan siya ng isang duwag, hindi na ako maaaring manahimik pa. Ang kanyang tapat at matapang na pag-amin ay nagpatahimik sa buong silid. At tungkol naman sa tunay na dahilan kung bakit tinanggal sa pwesto si Ginoong Sarmiento, patuloy ni Miguel sumenya siya sa isang assistant. Ang malaking screen sa likod nila ay biglang umilaw. Ito ang ebidensyang pinigilan naming ilabas kahapon sa pag-asang mabigyan pa siya ng kahit katiting na dignidad. Ngunit pinatunayan niyang hindi niya ito karapat-dapat. Unang lumitaw sa screen ang isang dokumento, isang DNA lab report. Ito ay isang DNA test na nagpapatunay ng pagiging ama ni Ginoong Marco Sarmiento sa isang 3 taong gulang na batang lalaki na kasalukuyang nakatira sa tahanan ng Pag-asa. Muling napuno ng ingay ang auditorium. Ang bawat kamera ay nakatutok sa screen. Si Ginoong Sarmiento ay nagkaanak sa ibang babae, 4 na taon, na ang nakalipas bago pa man niya makilala ang PR staff na si Trixie Villanueva. Paliwanag ni Miguel, ang kanyang boses ay parang isang hukom na naglalabas ng hatol. Sumunod na lumitaw sa screen ang larawan ni Liam, isang inosenteng bata na may mga matang hawig na hawig kay Marco. Sa tabi nito, ang larawan ng birth certificate kung saan malinaw na nakasulat ang pangalan ni Marco Sarmiento bilang ama. Matapos pumanaw ang ina ng bata, dahil sa isang karamdaman, inabandona niya ang kanyang sariling anak sa isang bahay ampunan. Kailanman ay hindi niya ito binisita o binigyan ng anumang suporta sa kabila ng pamumuhay sa karangyaan. Isang video ang sumunod. Kuha ito mula sa isang CCTV camera sa labas ng ampunan 3 taon na ang nakalipas. Ipinakita nito si Marco mas bata pa na inaabot ang isang sanggol na nakabalot sa kumot sa isang madre. Pagkatapos ay mabilis siyang tumalikod at sumakay sa kanyang mamahaling sasakyan, hindi na lumingon pa. 1 taong hindi lamang nanloloko ng kanyang asawa at nagnanakaw mula sa kanyang kumpanya, kundi pati na rin nag-iiwan ng kanyang sariling dugo't laman. May karapatan ba ang isang tulad niya na magsalita tungkol sa moralidad o magkunwaring biktima? Ang revelasyong ito ay isang knockout punch na ganap na sumira sa opinyon ng publiko. Ang lahat ng hinala laban kay Isabela ay naglaho na palitan ng isang alon ng matinding galit na nakatuon kay Marco. Ang imahe ng isang marangal na CEO ay nadurog na palitan ng larawan ng isang malamig at walang pusong halimaw. Tiningnan ni Isabela si Miguel puno ng emosyon. Upang protektahan siya, inilantad ni Miguel ang pinakamalalim na sulok ng kanyang sariling puso.
Tahimik niyang natagpuan ang kawawang bata upang tulungan siyang baliktarin ang sitwasyon. Ang press conference ay nagtapos sa isang tiyak na tagumpay para sa katotohanan. Paglabas nila ng auditorium, sinalubong sila, hindi ng mga mapanuring tanong, kundi ng mga kamera na kumukuha ng larawan ng isang bagong power couple, hindi ng mga magkasintahan, kundi ng mga kasosyo sa pagtatanggol sa tama. Ang mga balita na sumunod ay isang ganap na pagbaliktad. Pinuri ng lahat ang katapangan ni Isabela at ang integridad ni Miguel habang maraharas na kinundena ang mga ginawa ni Marco. Ang digmaan sa media ay tapos na, ngunit alam ni Isabela na ang huling laban, ang pagharap sa mga personal na demonyo, ay ngayon pa lang magsisimula. Ang resulta ng press conference ay kasing bilis at kasing bagsik ng isang tsunami. Sa loob lamang ng ilang oras, si Marco Sarmiento ay naging pambansang kontrabida. Ang kanyang mukha na dati hinahangaan sa mga business magazine ay ngayon nasa lahat ng tabloid katabi ng larawan ng inabandona niyang anak. Ang hashtag na Marco the Monster ay nagtrending sa social media. Ganap siyang itinakwil ng lipunan. Hindi lamang niya nawala ang kanyang trabaho at reputasyon, kundi walang tigil din siyang inatake ng publiko. Ang mga kaibigang dati lumalapit sa kanya ay hindi na sinasagot ang kanyang mga tawag. Ang perang naitago niya ay mabilis na naubos sa bayad sa PR firm at sa kanyang magastos na pamumuhay. Sa isang iglap, siya ay nag-iisa wasak at kinasusuklaman ng lahat. Desperado at wala ng pera, naalala ni Marco ang mga mamahaling regalong ipinagkaloob niya kay Trixie, ang luxury condo, ang kotse, ang mga alahas. Sa kanyang desperadong isipan, iyon ay pag-aari niya at may karapatan siyang bawiin ang mga ito para ipambayad sa kanyang mga utang at kumuha ng magaling na abogado. Isang gabi matapos uminom ng halos isang buong bote ng whiskey, nagtungo siya sa kondo ni Trixie sa Rockwell. Lasing at galit, malakas niyang kinalampag ang pinto. Nang buksan ito ni Trixie, ang ekspresyon sa kanyang mukha ay hindi pananabik, kundi purong pagkamuhi. Siya rin ay nahaharap sa pagkawasak, tinanggal sa trabaho, walang pera at hiyang-hiya sa publiko. Ang kanyang pangarap na maging sikat na influencer ay naging isang pambansang biro. Anong ginagawa mo dito? Pataray niyang tanong. Nandito ka para manghingi, aba. Malapit na rin akong mapalayas dito. Ibigay mo sa akin ang susi ng kotse at lahat ng alahas na ibinigay ko sa'yo. Sigaw ni Marco marahas na pumasok sa apartment. Pera ko yon. Kailangan mong ibalik. Isang mapanuyang tawa ang kumawala sa bibig ni Trixie. Pera mo? Yon yung perang ninakaw mo sa ospital. Ebidensya na yon ngayon. Sa tingin mo ba tanga ako para itago yon at makulong kasama mo? Naibenta ko na lahat para ipambayad sa multa at sa mga abogado ko. Ang mga salitang yon, ang huling mitya na nagsindi sa galit ni Marco. Sinugod niya si Trixie, ngunit sa pagkakataong ito, lumaban ang dalaga. Tila isang mabangis na hayop na na-corner, kinalmot ni Trixie ang kanyang mukha. Kinagat niya ang braso nito. Ang kanyang mga kuko ay nag-iwan ng malalalim na marka sa balat ni Marco. Walang hiya ka. Ang lakas ng loob mong saktan, ulit ako. Papatayin kita. Sigaw niya, ang kanyang boses ay basag sa galit. Isang marahas na away ang naganap sa loob ng mamahaling condo unit. Ang tunog ng mga nababasag na gamit, mga plorera salamin at mamahaling bote ng alak ay umalingaw-ngaw sa pasilyo. Ang kanilang mga sigaw at mura ay narinig ng mga kapitbahay na agad tumawag sa security at sa pulis. Magnanakaw ka! Sigaw ni Marco habang tinutulak si Trixie na bumagsak sa isang glass coffee table. Manloloko ka! Ganting sigaw ni Trixie, kinuha ang isang piraso ng basag na salamin at sinubukang isaksak kay Marco. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay at nag-agawan sila sa sahig, gumugulong sa gitna ng mga bubog at nagkalat na gamit. Sila ay 2 taong dating nag-ubusan ng matatamis na salita, ngayon ay nag-uubusan ng lakas.
Naisakta ng isa't isa, sinisisi ang isa't isa sa kanilang pagbagsak. Nang dumating ang mga pulis, isang kahabag-habag na eksena ang kanilang natagpuan. Si Marco at Trixie, punit-punit ang mga damit, mga muka, ay puno ng pasa at kalmot, nagpapambuno sa sahig na basag. Ang dating CEO at ang dating influencer ngayon ay parang mga hayop na naglalaban para sa kanilang buhay. Pareho silang inaresto para sa disorderly conduct at physical assault. Kinabukasan ang mga larawan ni Marco na nakaposas na mamaga ang mukha katabi. Ang isang gusgusing si Trixie ay lumabas sa lahat ng online news sites. Ang headline, "Mapait na wakas disgraced CEO at Kerida nagbugbugan dahil sa ninakaw na yaman." Nang mabasa ni Isabela ang balita sa kanyang opisina, wala siyang naramdamang kasiyahan. Wala siyang naramdamang tagumpay. Tanging isang malungkot na awa para sa mga buhay na sinira ng kanilang sariling kasakiman. Isinara niya ang kanyang laptop. Ang kabanatang yon ng kanyang buhay ay tapos na. Pinindot niya ang intercom. "Miguel, pwede ka bang pumunta dito?" Ilang sandali lang ay pumasok na si Miguel, may dalang 2 tasa ng kape. "Nakita ko na ang balita." Sabi niya, iniabot ang 1 tasa kay Isabela. "Isang malungkot na wakas," mahinang sabi ni Isabela habang tinitingnan ng umuusok na kape. Hindi pagtatama ni Miguel, umupo sa silya sa harap ng kanyang lamesa. Ito ang nararapat na wakas. Sila ang gumawa ng sarili nilang impyerno. Tumingin si Isabela sa kanya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming araw. "Tama ka. Oras na para magsimula muli." "Ano ang unang hakbang?" tanong ni Miguel. "Ang huling hakbang sa nakaraan," sagot niya. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan si Attorney Cruz. "Attorney, i-file mo na ang divorce papers. Ngayon na." Habang ibinababa niya ang telepono, naramdaman niya ang huling bigat na nawawala sa kanyang dibdib. Ang kadena na nag-uugnay sa kanya kay Marco Sarmiento ay pinutol na. Ang laban ay tapos na. Ang paghilom ay magsisimula na. 1 buwan ang lumipas. Ang iskandalo ay unti-unti nang humupa, napalitan ng mga bagong balita gaya ng karaniwang nangyayari. Ang pangalan ni Marco Sarmiento at Trixie Villanueva ay naging isang aral na lamang tungkol sa kasakiman at pagtataksil. Ang araw ng pagdinig ng kanilang diborsyo ay dumating. Ito ay mabilis at walang maraming drama. Sa loob ng isang tahimik na korte, nakaupo si Marco sa kabilang panig kasama ang isang public defender na itinalaga ng gobyerno. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Ang kanyang buhok ay nagkaroon na ng maraming puti. At ang dating kumpiyansa sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang basag at talunang tingin. Sinuri ng hukom ang bundok ng ebidensya laban sa kanya, ang pandarambong, ang panloloko, at ang inabandonang anak. Umamin siya sa lahat ng kasalanan. Alam niyang wala ng pag-asang lumaban pa. Nang ipinagkaloob ng hukom kay Isabela ang buo at solong kustodiya sa kanilang mga anak, at iniutos na walang ni 1 sentimo mula sa yaman ng pamilya Alcantara ang mapupunta kay Marco, doon na siya tuluyang bumagsak. Humagulhol siya ng tahimik, marahil ang huling hibla ng kanyang pagkatao, ang sakit ng pagkawala sa kanyang mga anak ang nanaig. Habang inilalabas siya ng korte upang harapin ang kanyang hiwalay na kasong kriminal, dumaan siya sa tapat ni Isabela. Huminto siya sandali at bumulong, "Patawarin mo ako, Isabela." Hindi siya sumagot. Isang paumanhin ngayon ay wala ng halaga. Tinalikuran niya ito at naglakad patungo sa mga pintuan ng courthouse na binabaha ng sikat ng araw. Sa labas naghihintay si Miguel, isang mainit na ngiti ang nasa kanyang mukha. Ang langit sa Maynila ay maliwanag at bughaw, isang hudyat ng isang bagong simula.
Sa mga sumunod na buwan, ibinuhos ni Isabela ang lahat ng kanyang lakas at oras sa muling pagbangon ng Alcantara Medical Center. Kasama si Miguel sa kanyang tabi bilang CEO, sinimulan nila ang isang malawakang paglilinis. Tinanggal nila ang mga tiwaling opisyal na inilagay ni Marco sa pwesto. Nagpatupad sila ng mga bagong patakaran para sa transparency at accountability. Inuna nila ang kapakanan ng mga pasyente at ng mga empleyado. Sa ilalim ng kanilang pamumuno, hindi lamang nakabawi ang AMC, kundi lalo pa itong umunlad. Muling naging isang tanglaw ng kahusayan at integridad sa larangan ng medisina ang ospital. Ang tiwala ng publiko at ng mga investor ay bumalik mas matatag kaysa dati. Maging si Don Ricardo ay hayagang humingi ng paumanhin kay Isabela at naging pinakamatibay niyang taga-suporta sa board. Si Marco ay nahatulan ng 20 taon sa federal na bilangguan dahil sa pandarambong. Si Trixie naman, matapos magbayad ng multa at harapin ang mas magaan na kaso, ay nabalitaang nagtatrabaho sa isang maliit na convenience store sa isang probinsya sa Visayas. Ang kanyang mga pangarap ng kasikatan ay naging tunog na lamang ng isang cash register. 1 taon matapos ang araw na yon, sa isang malamig na gabi ng Disyembre, dinala ni Miguel si Isabela sa isang tahimik na restaurant na may tanawin ng buong syudad. Ang mga ilaw ng syudad ay kumikislap na parang mga bituin sa ibaba. Pagkatapos ng kanilang hapunan, may isang maliit at eleganteng kahon na dahan-dahang inilapit si Miguel sa kanya sa ibabaw ng lamesa. Sa loob, wala roong isang singsing na may diamante. Ang laman nito ay isang napakagandang modelo ng puso ng tao na gawa sa kristal na may masalimuot na detalye. Isabela. Panimula ni Miguel ang kanyang boses ay puno ng emosyon na naipon sa loob ng 16 na taon. Isa akong cardiologist. Ginugol ko ang buhay ko sa pag-aaral ng puso. Ngunit ang nag-iisang puso na hindi ko lubusang naintindihan ay ang sayo. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Isabela. Ang kristal na pusong ito ay sumisimbolo sa aking nararamdaman para sa'yo malinaw, walang kondisyon at hindi nagbabago. Alam kong nasaktan ka at ang iyong puso ay nangangailangan ng panahon para maghilom. Hahayaan mo ba akong maging personal mong manggagamot at alagaan ang pusong yan habang buhay? Mga luha ng kaligayahan ang namalisbis sa kanyang pisngi. Tiningnan niya ang kristal na puso at pagkatapos ay ang lalaking nasa harap niya, ang lalaking naging sandigan niya sa gitna ng pinakamalakas na bagyo ng kanyang buhay. O Dr. De Leon, bulong niya nakangiti sa gitna ng kanyang mga luha. Pumapayag ako. Ngunit kailangan mong ipangako na ang treatment plan na ito ay panghabang buhay. Ngumiti si Miguel, isang nangiting umabot sa kanyang mga mata. Pangako, sabi niya. Sa sandaling iyon, sa gitna ng mga ilaw ng syudad, 2 puso ang nagsimulang maghilom ng magkasama. Si Isabela ay hindi na kailanman muling titingin sa nakaraan. Ang kanyang pagbangon ay nagsimula na at ang paghilom ng kanyang puso ay nasa mabuting mga kamay. 5 taon ang mabilis na lumipas. Isang mainit na hapon, ang hardin ng Alcantara Medical Center ay puno ng mga kilalang personalidad, mga doktor na nakasuot ng kanilang pinakamagagandang damit at mga miyembro ng media. Isang malaking pulang laso ang nakatali sa harap ng isang bagong tayo at modernong gusali. Ito ang araw ng inaugurasyon ng Don Guillermo Alcantara Wing, isang state-of-the-art na pasilidad na ipinangalan sa yumaong ama ni Isabela. Sa entablado, magkatabing nakatayo sina Isabela at Miguel. Si Isabela na ngayon ay mas nagliliwanag at puno ng kumpiyansa, at si Miguel na ngayon ay hindi na lamang niya CEO kundi kanyang asawa. Sa kanilang pagitan ay ang 2 anak ni Isabela na masaya at malusog ang kanilang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa kamay ni Miguel. Sa araw na ito, nagsimula si Isabela sa mikropono. Ang kanyang boses ay puno ng pagmamalaki.
Binubuksan natin hindi lamang ang isang bagong gusali, kundi isang bagong kabanata para sa Alcantara Medical Center, isang kabanata ng pag-asa, integridad, at walang sawang paglilingkod. Pagkatapos ng kanyang talumpati, sabay-sabay nilang hinawakan ang gintong gunting at pinutulang laso. Isang malakas na palakpakan ang umalingaw-ngaw, isang pagdiriwang ng kanilang tagumpay. Kinahapunan matapos ang selebrasyon ng kanilang pamilya, si Isabela, si Miguel at ang dalawang bata na buong pagmamahal ng tumatawag kay Miguel na Papa ay namamasyal sa hardin ng ospital. Papa, habulin mo kami. Sigaw ng dalawang bata. Tumatakbo nang nauuna ang kanilang mga halakhak ay pumupuno sa hangin. Ngumiti si Miguel at kunwaring hinabol sila na lalong nagpasaya sa mga bata. Pinanood sila ni Isabela, isang pakiramdam ng lubos na kapayapaan at kaligayahan ang bumalot sa kanya. Ito ang pamilyang pinangarap niya, isang pamilyang binuo, hindi mula sa dugo, kundi mula sa pagmamahal at paggalang. Habang naglalakad sila, malapit sa isang gate, sa gilid ng ospital, isang figura sa kabilang kalye ang nakakuha ng kanyang pansin. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang nakasuot ng kupas na damit ang nakatayo roon. Ang kanyang buhok ay ganap ng puti at ang kanyang muka ay puno ng mga guhit ng paghihirap. Matagal bago niya ito nakilala. Si Marco pinalaya ng maaga dahil sa mabuting pag-uugali. Wala na siyang dala, walang pamilya, walang karera, walang tahanan. Nakatayo lamang siya roon, pinapanood sila. Mula sa malayo, isang ekspresyon ng malalim na pagsisisi ang nakaukit sa kanyang mukha. Tila pinapanood niya ang isang buhay na sana ay sa kanya isang mundong tuluyan nang nawala sa kanya. Hinawakan ni Miguel ang kanyang kamay, naramdaman ang kanyang biglaang paninigas. Sinundan ni Miguel ang kanyang tingin at nakita rin si Marco. Gusto mo ba siyang kausapin? Mahinang tanong ni Miguel. Tinitigan ni Isabela si Marco ng matagal. Ang galit at puot na dati niyang naramdaman ay matagal nang naglaho. Napalitan na iyon ng isang tahimik na awa. Ang nakaraan ay nakaraan na. Ang pagbuhay pa nito ay guguluhin lamang ang magandang kapayapaang kanilang pinaghirapang buuin. Umiling siya at nang lumingon siya pabalik sa kanyang pamilya, isang matamis na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Hindi. Sabi niya, ang kanyang boses ay matatag. Umuwi na tayo. Gutom na ang mga bata. Hinawakan niya ang kamay ni Miguel at nang hindi na lumingon pa, naglakad sila papalayo, patungo sa papalubog na araw na nagbibigay ng isang mainit at ginintuang sinag. Naunawaan niya sa sandaling iyon, ang pinakamagandang paghihiganti ay hindi ang pagdurog sa iyong mga kaaway. Ang pinakamagandang paghihiganti ay ang pagbuo ng isang buhay na napakapuno ng kaligayahan at liwanag na ang kanilang kadiliman ay hindi na kailanman makakaabot sa iyo. At siya, si Isabela Alcantara de Leon, ay nagtagumpay na.